Okay, good day guys. Thank you for supporting our channels. So for our topic for today is yung version 2 ng ACI Beam Design Tool natin. So kung dati is yung naka-excel lang, ito yun eh. I-attach ko na lang yung link ng na-upload natin dati na video para sa ano lang din, reference ninyo. As you can see, ito yung ano natin, ito yung dati, yung Excel ACI Beam Design Tool. Yung sa sheet 1 is the beam singly design beam tool, and the sheet 2 is yung ano naman natin, yung para sa doubly. Okay, ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng user form na doon na lang natin i-input input yung data, then ibabato natin rito. Okay, then for every data dito, ililink ko dito sa doubly. As you can see, naka-link niyan dun sa singly, sa sheet 1. So for every data rito, same din yung ibabato natin. Ang ano lang dito is, kapag mag-singly design tool, ito yung gagamitin natin na sheet. Ito. Pero kapag mag-double, ito yung gagamitin natin. So yun ang ang konsepto natin para sa tutorial na to. Okay? So first, kailangan muna natin pumunta dun sa developer, then Visual Basic. Then ito, sinimulan ko na yan. Explain ko na lang yung mga sa coding natin. Okay. As you can see, ito yung user form natin. Ito yung version 2. Then yung input data natin, meron tayong, as you can see sa dito sa sheet, so may F'(C), ito yon. Okay, then yung Fy, tapos yung reinforcement modulus of elasticity, fix na natin sa 200,000. Okay, then yung flexural strength reduction factor ng tension control section is 0.9 na yan. Then aside from Fy and F'C, sa section data naman tayo, of course yung B in terms of millimeters, then H millimeter, then yung A and DC, ano yan, concrete cover. Yung A is for the tension, then yung DC is for the compression. So na-discuss ko na yan dati. Actually ito lang yung user form lang yung i-add natin doon para sa version 2. Okay, then of course mayroon tayong rebars. Mamaya check natin yung code paano maglagay ng data dito. Then calculate. Then meron tayong print report. Kung gusto niyo yung calculation na to, so pwede niya i-print. Okay, then of course yung exit. Tapos ito ginawa ko na yan dati. So bali image lang yan, i-insert, then mayroon tayong mayroon yan mga, ito as you can see, mayroon yung mga label. Yan. Ito yung magiging result niya. Pero ito, hindi natin yan makikita kapag nandyan lang. Okay, right click natin, check natin yung code. Okay, trust tayo. So explain natin yung code. Kapag i-double click natin yung command na calculate, so mapupunta tayo rito. Ito yung laman ng calculate na yan. So, ito. Yan. So yung this workbook sheets na sheet 1, ito yung sheet 1 natin. Ito yung singly na range at E6. As you can see, yung E6 natin ito.
yung E6. Ito yan. Yung F prime C, equal daw siya sa text box 1.text. Yung text box na yan, ito yan. Ito yung name niya. Text box 1. So, pwede natin yan i-modify. Pero, sa experience ko, once minomodify ko, nag-i-error siya. Hindi ko na perfect. Pero pwede siya. Hindi ko lang gamay. Okay, so diretso yan. Up to sa bar. Ito kasi yan, combo box. Yung combo box na yan, pinangalanan ko ng CMB bar, which is ito yan. Yung E17, ito yung E17 ito. Okay? Then, ito naman, once mag-input na tayo doon, of course, automatic, i-calculate yan ni Excel. Tapos, once matapos na i-calculate ni Excel, yung result niya, ito na yan. Once may result na siya, ibabato niya yung result dito sa user form natin. So, ito na. Yung LB, ito yan. Change ko lang yung kulay para hindi siya makita. Ito yan yung LB. So, label B. Equal daw siya, yung caption niya, equal siya sa this workbook sheet, yung sheet 1 natin sa range E11. Hindi yan, E11 ba yan? E11. Tama na. E11, ito yun. E11. So, ito na yung width. So, same din sa sa E12, ito yun yung edge. As you can see, ito yun. Yung LBH. Then, yung concrete cover sa tension din sa compression. Then, yung design type naman natin, ito yun. Ito yun yung design type. So, as you can see, this workbook, yung i-check or kukunin yung data niya is mula sa sheet 1 sa range M6. Ito yung M6 natin. Ito. Yun. Okay. So, from that data, magsiset tayo ng F function. So, kapag yung M6 na yan sa sheet 1 is singly, yung term na yan, then yung magiging label bar top natin, ito yun. Hindi lang nakiklik dyan, pero may nilagay ako dyan. Kapag i-highlight ko yan, oops, sorry. Iba na highlight na. Anyway, may nilagay ko dito sa sa top bars, then sa bottom bars. Ito yun. So kapag singly yung design type natin, so yung caption na yan, yung top bars natin, kukunin yung data from this range sa M7. Yung M7 na yan, ito yun. Ito yun yung top bars. Okay. Kapag singly, although walang top bars yan, kapag singly, bali nilagyan ko na lang siya ng minimum 2 bars kasi sa actual hindi naman, although pwede pero mahirapan sa paglagay ng stirrups. Okay? Then, of course, yung bottom bars, kukunin yung data na nasa M8. Ito yun, yung M8. Yung M8 na yan. Ito yung bottom bars. Okay? Else, so punta na tayo dito. Kapag hindi siya singly, double siya. So, ito yung kukuning data niya. Yung para sa double design. So, instead na sheet 1, yung 2 naman. So, M6, yung para sa top bars. Ito sa 6, ito yan. Then, sa 7, of course, ito din yan. Then, for your information, nilagay ko na lang yung spacing between the main bars
para kung sakasakali kailangan ninyo, although hindi ko ni-reflect dito sa user form, pero magamit ninyo yan kung sakasakali. Kasi hindi ako naglagay ng ano ba, yung tama or sakto na or hindi pa sakto yung rebar, yung number ng rebar sa capacity ng section. Kasi makikita ninyo minsan kasi kapag mga 3/4 inches, ano na yan, mga 25, so yun, 1/4. So sa 3/4 pa lang medyo mahirapan na kayo kapag for example yung spacing ninyo is maliit na, so hindi na siya applicable sa actual. Kaya nilagay ko yung spacing between the min bars. So for your reference lang ito. Okay, then ano pa ba ko lang? Then of course, dito na tayo sa code. Sa code tayo. Then after the else, of course, i-end natin yung if. Ito, yun yung function. Then meron pa akong ginawang if function, isang condition na kung yung text box 1 up to text box, ilang text box yan? Text box 6, ito yung data na yan. Ito, yung input data is, ibig sabihin niya na ganyan dalawang apostrophe. Pag walang data, so maglalagay tayo ng message na please complete input data. Okay? Or, ibig sabihin kung kompleto sila, by the way guys, kapag sabihin natin or, so kahit isa lang yung kulang sa kanila, lalabas to. Ito yung message na yan. Otherwise, kung kompleto siya, ito yung lalabas, design complete. Design completed. Okay. Then, of course, i-end natin yung condition natin. End if. Then, i-end natin yung sub. Kasi yung sub na yan, ito, para yan dito sa CMD calculate na button. Then, ito, mamaya ko lang yan kasi link lang yan eh. Punta muna tayo rito sa user form activate. Okay, yung user form activate na yan, dito yan, para sa combo. Ito. So, paano magkakalaman yan? Ito. So, yung code niya is me.cmb bar. Yung cmb bar na yan is the name of the combo list, combo box. As you can see ito. Although, pwede nyo yan i-change sa gusto ninyo. Then, lagyan natin ng data add item. Then, double apostrophe, then yung sa loob kung anong size ng bakal ang ilalagay natin. So sa akin, nilagay ko yung available na size commercially, yung 10, 12, 16, 20, 25, 28, and 24. So 32. Then of course, i-end natin in sub. Next is for the print report. Okay, ito na sa print report na button. Double click niyo yan, ito yung lalabas. So, of course, kailangan natin ng condition. So, kapag hindi tayo maglagay ng condition, kung ano lang naka-open dito na sheet, yun ang ipiprint niya. So, for this condition, so, kung yung range M6 na yan na nasa sheet 1 is singly design, ito yun yung tinutukoy. Kapag singly design siya, so ipiprint niya yung sheet 1 na ito, yan, ipiprint niya. Pero kapag hindi siya singly design, of course diretso siya sa doble, ito yung ipiprint niya. Ito yung isang sheet, yung sheet 2, ito, which is ranging from B1 up to the P61. Ito, P61. Ayan, P61 yung i-ano niya. Then of course, end if natin, then end sub tayo para sa print. Then the next, the last one is the exit.
of course, unload me lang yung command dyan, yung code. Then, punta tayo rito sa ito yung mga ko guys, pa-subscribe na lang ako yung mga channels natin as tulong na lang para mas maraming tutorials pa yung magawa natin. Okay? So ito yung formula, pinaka-code. So double click lang yung link na yan. Then paste natin yung link dito. So kapag i-click natin yan, yung link na yan, automatically mapupunta tayo dun sa new window ng browser natin. Okay? So i-close ko na yan, i-try na natin mag-sample. Okay? Pwede natin i-view dalawa para ma-check natin yung result, singly and doubly. Okay, so ito yung singly sa left side, then yung doubly sa right side. Okay, then i-run ko to. Okay, so let's say may 20.7 megapascal yung strength ng concrete natin, then may 415 megapascal para sa steel, then meron tayong 250 mm na width ng beam, then yung height is 400 mm, then yung concrete cover is of course para sa beam is 40 mm as per code. Then let's say 75 kN yung MU or the ultimate moment ng beam natin. Then as you can see, yung sa combo list natin, nandun na yung nilagay natin. So, pipili ka lang dito. Okay, so, let's say 16. Then, once i-click natin yan na calculate, dapat kakaroon tayo ng design type. Malalagyan yung width natin, yung deep, then the concrete cover. Okay? Then, let's click the calculate. So, okay siya, design completed. Kasi, kompleto yung data natin. Then as you can see, yung design type natin ito. Okay. So ito na yung yung design type. Then 250 ito yon. Okay. Sakto yung 400, okay. Yung 40 ito yung concrete cover. Then ito yung natin, yung number of rebars sa top bars, top and the bottom bars. So you can say singly kasi siya, so ito yung susundin niya, 216, then 416. Okay, so check natin yung ito, yung sa ito. Kapag doble siya, 7 yung ilalagay niya, whereas dito kapag sa singles 4 lang. Yun ang pagkakaiba guys. So, kapag ito yung check natin yung design type. Kapag doble design type, design beam yung ninyo, structure, ito yung gagamitin ninyo. So, wag nyo gagamitin yung singly. So, kapag singly naman, wag nyo gagamitin yung doble kasi minsan malaki, minsan baba. Okay? Ulit, asan na yan? I-run natin ulit yung form. Okay. Na-hide kasi yung saglit. Na-hide yung palitin ko na lang. Okay. Ayun. So, yung left side is the singly, then the right side yung doble. So, i-run ko na yan. Ayun. Wala na. Okay. So, let's say ulitin natin yung data. Same din, i-change lang natin yung dimension mamaya or yung ultimate moment. Let's say 100. Okay, then calculate. Singly pa rin. Let's say 350. Ay, kamote. 350. Okay, singly pa rin.
So, let's say 125. So, nagdoble siya. As you can see, same lang yung result niya. Okay? Pero, kapag i-ano natin yun sa 150, doble siya, 29, at dito is 318. Kasi nga, yung sa singly, hindi niya isosolve yung top bars. Sinit lang natin na yung dalawa. Whereas yung doble, nakadesign talaga siya. Okay, din sobra yung bottom bars sa singly, whereas yung sa doble is 8, mas maliit. Okay? Then, okay, 350. Ito nag-reflect. Okay, then, kapag doble siya, once i-print natin yung report, dapat, ito yung ipiprint niya, hindi ito. Check natin ha. Yung single is 29, yung double is 38. Dapat yung i-print niya is yung 38. So, print natin. Okay, let's say double design. Then, print natin. Okay, nandun na yan. So, open ko lang. Ito yung double natin. So, yun. Ito yung na-print niya. Tama. 3.8. Kasi yung single is 2.9. Okay? So, ito yung ano ninyo. Pwede niyang gamitin ninyo sa ano? Sa computation. Okay? I-try natin gawing ano? I-try natin gawing singly. So, i-change ko lang to sa 400. Okay, then pababaan ko na lang to. Okay, singly na siya. Singly siya, so ang ipiprint niya is ito, yung 2.5, hindi yung 2.7. So, once i-print natin yan, okay, save natin yan, singly, design. Okay, once ma-print na, then check natin. Ito yung... Okay, so tama. Tama ito yung print niya. Kasi yung sa doble, 2.7, which is wrong. Ito yung tama. Okay, so yun lang kalili guys. I-touch ka lang to. Ano, wait lang guys. Pala, ito. Itong maliban dyan, ito importante rin to. Kasi... bilang tulong na rin guys para sa more tutorials pa. And of course, don't forget to like sa every video natin. Click lang ninyo to guys, yung mga link na yan, then pa-subscribe na po. Yun lang ang mahina naman yung ano natin, yung ads. At least yung subscribers maka dagdag naman. Okay? So ito, click lang ninyo guys. Click lang ninyo ito yan. Okay. Automatically mag-open yan. Open yan. So isa-sign ko man yan i-open. Ito, house design. Of course, sa mga gamer dyan, sa mga ML player, meron tayo. Ito. Yung sa una, Roman Catholic prayers sa mga Katoliko dyan. Then, yung Waray music. Ito, maganda yan. Para sa mga Waray nun, even sa mga Tagalog dyan. Pa-subscribe na rin mga lods. Ito, yung CSI tabs natin for ongoing pa yan. Wala pa akong na-upload na video pero pwede na kayo mag-subscribe dyan. Okay? Then, yung SketchUp, meron din. Mga ilang video pa lang yung na-upload natin. Ito. Okay, then yung boxing, yung mahilig dyan sa boxing, meron din tayo dyan. So, check na lang niyo guys. Then, ito yung yung lastly, yung channel ng namin, Aso, si Bipong Makulit. Okay? So yun lang guys, thank you for watching and don't forget to subscribe, like and share to our YouTube channel. Ingat kayo always guys. God bless!